Mga kapaglaom, adian na usab usa ka pangutana nga atong pamalandungan karon. Have you ever served as a peacemaker for someone? Were they willing to achieve peace? Or did you have to act on your own? Share your answers with us here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Good day everyone, and once again, welcome to Let's Pray Pilipinas. This is a place where you don't have to pray alone, and let us converse with our Lord today with you, mga kapaglaom. And it is such a blessing to be here with you all virtually. Good morning, kapaglaom Kim. Yes, kapaglaom Giselle, good morning. But before ta magdawat sa mga prayer request para sa atong mga kapaglaom, magampo usa kita mga kapaglaom. Let us pray more earnestly that we be reminded to surrender everything and be wholly dependent on our Father which is in heaven. Magampo kita mga kapaglaom. Ginoong Dios, tagiya sa among kinabuhi, ikaw ang paglaom sa tanang katawhan niining kalibutan. Og tungod ni ana nga mga saad, kami anaanaw sa uban sa imong mga kaanakan sa tanang bahin niining kalibutan. Yes, Lord. Nagsunod ni ining programa sa pag-inampuay o pagpamalandong sa pagdinasigay. Kami nagampo Ginoo nga ang imong presensya magauban kanamo og sa imong mga kaanakan nga naa naga apong aron sa pagsunod, aron sa pag cut-on Ginoo diha sa pagka tinawod diha kanimo sa pagtinghwa sa pagka mapailobon o sa pagbaton og kalinaw. Ginoo, pasaylo kami sa among mga sala. Aron takos kami magadawat sa imong panalangin. Ug daghang salamat nga ikaw magapatalingog sa among pag-ampo kini among gipangayo sa ngalan ni Hesus ang personal nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer, kapaglaom Kim. Yes, praise the Lord. Thank you kapaglaom Giselle. And of course, ato gina-welcome ang tanan nga naglantaw bisan asa kamong dapit mga kapaglaom ikanda sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao o sa tibuok kalibutan naglantaw kanato karon. Yes. Live kita mga kapaglaom sa atong programa karon Let's Pray Pilipinas dinhi sa Cebu, and we welcome you all, especially kung magpadala mo sa inyong mga prayer requests and praise reports ang ato ang programa balipay sa pag-uban kaninyo sa pag-inampuay mga kapaglaom. If you are watching Facebook Live, just comment down sa ato nga comment section ug palihog specify of course inyo ha mga prayer requests. If kini confidential mga kapaglaom, maampuan nato gihapon na but off air. And mga kapaglaom, if you're watching ato ang local antenna dinhi sa Sugbo Channel 25, good day din ha ka ninyo mga kapaglaom. And of course ang atong mga kapaglaom who are also watching sa ato nga GSAT Channel 37, maayong adlaw din ha kaninyo mga kapaglaom, and we are so happy and blessed to be with you once again today. Now to start on, kita magabasa sa ato ang mga prayer requests. This is first batch mga kapaglaom, ani ay gipadala ang ato ang kapaglaom 7107. Let us pray for the full recovery of Chito Bunono nga na-confine din ha sa Advent Hospital Cebu of California. So atong i-appeal pag-ampo ang mga nurse and doctors nga naga-assist ni ini mga kapaglaom. And ani apoy prayer request gikan kang Marife Halige mga kapaglaom. Please continue to pray for me alang sa iyang vows hearing nga naka-schedule na siya gipa-specify nga mga dates mga kapaglaom, and we will be praying for that. And number 3 nato nga prayer request mga kapaglaom gikan kini sa atong sender 5024 mga kapaglaom, paampo alang sa iyang manghod nga si Elmer Rodrigo kinaa siya kidney problem mga kapaglaom, og si Jome dagpilan suffering from acute ulcer, og ang tibuok pamilya sa Victorio ato po nang i-appeal sa pag-ampo mga kapaglaom. 4566, please pray for Daisy
Masiano Jr., mga kapaglaom, with their families to go back to church on Sabbath day. Yes, ato ning apil gyud sa pagampo mga kapaglaom si kapaglaom nati Insensyo nagpadala pod sa iyang prayer request alang sa iyang pamilya nga nagbalatian karon mga kapaglaom ang left foot og medyo nagahubag kini mga kapaglaom hangtod na gyud sa iyang mga batiis, iyang asawa nga si Jose Malabo nga naapoy problema sa pananaw. So ato ning apil mga kapaglaom karong adlaw sa ato ang pag-inampo ay now we invite you to pray with us now. Atong hangyoon si kapaglaom Kim to lead us in prayer. Yes, it's our pleasure. Magampo kita mga kapaglaom. Ginoong Dios, nining unang bahin sa pag-inampo ay alang sa imong mga kanakan nga bidangop diha sa imong gahom ug nagtuo sa imong mga saad. Amen. Aniya karon Ginoo, nagapaduol o nagapaubos kami sa among kaugalingon, among dalon diha sa pag-ampo. Una Ginoo, imong anak gikan sa number 7107, nagpasalamat siya nga iyaha nga membro sa panimalay nga mao si Sir Chito Binono nga na-confined sa Advent Health Hospital sa California nga maayo na ang iyang nga kahimtang ug nana siya sa proseso sa pag-recover. Ug salamat Ginoo nga imong gitubag among pag-ampo. Ug nga padayon imong ipatagamtam kaniya imong kamaayo. Yes. Amo sang iampo Ginoo. Sana mo kaiksuon from 6498 nga doon na siya umulabot nga hearing sa Bausi. Ug nga Ginoo ikaw ang nakabaw sa unsay angay ug unsay maayo sa tanan og para niya. Ginoo among iampo karong April 21, May 12, 19 ug 26 nga schedule. Nga unya tagaan nimo kaalam ang magdumala niini nga proceedings ug kaniya usab Ginoo giyahi siya. Yes. Amo sang iampo Ginoo gikan sa imong pinalangga nga anak from 2835 nga iyang iampo Ginoo among gipangayo nga ang iyaha nga DepEd final demonstration interview nga kini tagaan nimo og kalampusan o kadaugan o tagaan nimo siya confidence diha sa pagsalig kanimo og tanan magmadaogon alang kaniya gikan kanimo. Amo sang iampo Ginoo gikan sa pinalangga nga anak from 5024 ang iyaha nga manghod nga si Elmer Rodrigo na problema sa kidney og si Brother Jumi Dagpilan nga doon na sa problema sa panglawas. Ginoo among iampo nga imo silang ayuhon, ihatag kanila ang alibyo o kagahom sa tambal nga mohatag kanila kaayuhan. O nga Ginoo amo sa biampo karon uban ni sa imong anak gikan kang 4566. Nga Ginoo iyang giampo nga iyang membros panimalay mao si Daisy Marciano Jr. nga doon sa gipamati sa panglawas o iyang tibok panimalay nga mobalik na sa pagsimba pagkalaga diha kanimo Ginoo. Ginoo giyahi ang ilang kasing-kasing, pukaw ang ilang gugma diha sa unang pagbati diha kanimo. Yes. Ug among Ginoo Ginoo nining takna gikan sa 13759 yung pinalangga nga anak nga mao gipadala sa pagampo Ginoo mao si Sister Nati Insensyo sa Bilyaba Leyte nga doon na usay gipamati sa iyaha nga lawas Ginoo sa iyang tiil ug ingon man ni Brother Jose Malabo panalangin sila Ginoo sa ilaha nga mga gipangbati karon o sa ilang gipanghambin nga mga pag-antos tungod sa pisikal nga kinahanglanon. Ginoo ayuha sila palihog o nga tabangi sila Ginoo sa ilang pagpangalaga diha kanimo. Ginoo masaligon kami diha sa ngalan ni Ginoong Hesus kining tanan among giampo og matagamtam sa imong mga kanakan ang ilang gipangayo kay kini among gilauman madawat sa ngalan ni Hesus nga personal nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Kim. Now, Praise mga the Lord. Kapaglaom, we still invite you to still send in your prayer requests and praise reports. Mga Kapaglaom, doon na tayo hotline numbers. Makita sa inyong screens. And if Yes. you are still watching Facebook Live, just comment down sa ato ang comment section right down below. Now, mga Kapaglaom, we are still celebrating the month of all the women.
sige ingon ako ang bana kapag laom Kim nga ngano daw wala sa man mga lalaki, mga men. Basig sunod paguro. Basin sunod, no? Anyway, we are celebrating men and women every day, mga kapaglaom. And today, doon natin paggahisgutan nga lain na po nga character sa Biblia. And of course, this is speaking to women gihapon, mga kapaglaom. Mga to ang title na guluhan, Women of Note, Peacemaker. Ang atong quote of the day nagaingon, mga kapaglaom, that the Spirit of the Son of God was abiding in her soul. Her speech seasoned with grace and full of kindness and peace, shed a heavenly influence. Gikan ka na kang Mrs. Ellen G. White. Now, sa toong quote of the day palang daan, makapaglaom, makapamalandong kita, Yes. kinsa kaning bayhana, nga nindot mang kaayo, og influensya nga gihimo og extraordinary gyud ang iyahang character, mga kapaglaom. Imagine ang iyahang speech seasoned always with grace and full of kindness, mga kapaglaom. Atong hangyoon si kapaglaom Kim to give us gist sa iyahang nindot nga sugilan. Yes, thank you kapaglaom Giselle, and we are very much excited to study about the life of this woman because she is really a great example for all women. Now, yes. kini nga story actually ato ning mabasa mga kapaglaom dira sa libro sa 1 Samuel chapter 25. The whole chapter. Yes. Now, to give you a bit of background, during this time si Prophet Samuel bag-o lang namatay. Ug unya, ang nahitabo si David dili siya makaduol dito sa pagduaw sa kamatayon ni Samuel tungod kay he was a fugitive that time from Saul, kay ginahunt man siya ni Saul. Ug unya nahitabo nga as a fugitive dito sila napadong sa usa ka lugar sa wilderness sa Paran. Ug dito sa lugar sa Paran na dito ang mga shepherds og shepherd ni Nabal. Ug kani si Nabal mao ni ang asawa nga si Abigail. Ug ang nahitabo tungod kay lagi fugitive man sila ni David, wala sila, nahutdan na sila og pagkaon, og ni-request sila, nihangyo sila dito kang Nabal nga taghaan sila og nang pagkaon. Tungod kay actually sa dito sila sa panahon nga nag-uban-uban sa mga shepherd ni Nabal, wala gyud mga karnero nga nawagtang, wala gyud nahimong nakawat kay gipanalipdan ni David og sa iyang mga sundalo ang mga shepherd ni Nabal. Ug mao to nga niingon siya kay culture man na dito kanadto nga pwede ka mohangyo because of the good thing imo pasag nahimo in favor of the person. Nagpadala si David og pulo ka mga soldier niya. But somehow pag-abot dito giingnan sila ni Nabal nga kinsa man na si David. Wa man ko kailaan na niya, no? Ngano man ngayo man sa dinhi na namo. Nya daghan karon nga magpakaron ingnon lang parehan ninyo. Ako kasiguro og basig nagpaatik-atik lang mo pero lahi inyong tuyo. And actually during that time manang panahon sa ting harvest sa balhibo sa karnero. Ug unya kanang but pasabot it was the time of abundance. O kini manggod si Nabal, giilan ni sa Biblia og very rich man. Dato kayo. Unya ang nahitabo nga tungod kay nadismaya si David tungod sa tubag ni Nabal nga kinsa man na siya o kailan niya wa gyud siya maguna-una og utang kabubuton sa gihimo ni David uban niya mga sundalo ni adtong iyang negosyo nga walay mga pirata, no? Walay mga kawatan nga mudaot siyang negosyo nga mga livestock. Og tungod ni ana nasuko si David og sinanali ni desisyon si David nga iyahang adtuon og disiplinahon og bisan papation si Nabal. Og nahitabo nga tungod sa iyang asawa nga mao si Abigail, niadto siya og nihangyo on behalf para sa iyahang bana. Nga aron lamang nga dili mamatay ang iyahang bana. O sa laktod nga pagkasulti, nagmalampuson si Abigail to intercede for her husband. Nga wala mo dayon si David sa pagpatay kang Nabal. That's the short
at least background of the story. Yes. So at least nakuha na ito makapaglaom. If you want to read, kung gusto niyo kuhaon yun ang tibuok alinya sa storya makapaglaom, just read 1 Samuel chapter 25. Og atong hibaw-an din nga si Nabal, so kuha kay sa og karakter sa iyang asawa nga si Abigail nga kung buutan o manghingatagon kay di si Abigail o naay karakter pud si Nabal nga iyaha nga bana nga dalo kapag laom Kim no kana bang magduha-duha sa paghatag naay hesitation labi na gyud nga iyaha gilimod si David no nya ingon siya wala sa kaila makapaglaom atong pagahisgutan kini si Abigail mahitungod sa kaning circumstances nga iyahang na-encounter atong ginahisgutan kaganina o nahisgutan ni kapaglaom Kim nga nahibaw-an di ay ni Abigail ang kini nga pagahimuon ni David sa iyahang nga bana. So siya mismo si Abigail nga asawa ni Nabal siya gid mismo nangatubang kang David. Yes. Walay kulok-hadlok no kung sa Bisaya pa, mga kapaglaom, ang kini si Abigail gihisgutan din nga wala siya nahimo nga biktima sa mga circumstances. So usahay sa atong kinabuhi, do na ay mga circumstances wala magi-exempted ni ini makapaglaom apan ana agihapon ta sa pagpili nga kung mahimo batang biktima ni ini or ato ang ma-overcome kung unsa man ka na nga circumstances makapaglaom si Abigail, you know. Nag-intervene siya sa conflict sa katong current nga conflict ni Nabal o ni David just the right time mga kapaglaom bringing the right words and with the right motives ang iyahang mga pulo nga gidala din haa kang David nahimong panalangin mga kapaglaom tungod kay giniyahan di ay siya sa balaan nga espiritu. Yes, kapaglaom Giselle kung atong tan-awon Abigail was in an unfavorable circumstance in life tungod kay nakabana siya og dili maayog batasan. And so ang nakanindot niini nga mga kapaglaom kay Abigail has stand for the good in God's name. Kay manadlukon man gud siya sa Ginoo. Ingon pa dinhi, conditions were not favorable but in the glimpse that we are given in the life of Abigail, we are encouraged not to become victims of circumstances. In other words, Abigail is a master of her circumstance in life. Wow. He didn't allow nga ang iyang circumstances in life, iyang condition mag-dictate sa iyang kinabuhi o sa iyang decision making. Una nakanindot nga bahin ni Abigail. So, by the way, ang ngalan nga Abigail, ang iyang meaning is Father is rejoicing. My father is joy. Indeed, it simply proves that his father in heaven, her father in heaven would simply rejoice, would really rejoice for this conduct of her daughter. That's right. And also the Bible made mention mga kapaglaom nga si Abigail di ay is one of the most beautiful women in the Bible mga kapaglaom and makita gyud nato nga not just physical ang iyahang pagkagwapa apan makita gyud ay siyang kasing-kasing mga kapaglaom gani wala siya nagpadala usahay manggod kapaglaom Kim ang desisyon sa partner mo na po mahimong desisyon sa usa no. Pero sa Abigail lahi sa mga kapaglaom nakita niya nga uy dili ni maayo ang desisyon sa kong banan medyo dili ula ko nakauyon ini unya mo to mga kapaglaom iyang gibuhat nag-intercede siya pinaagi sa pag-ampo. So sa mga big decisions sa atong kinabuhi mga kapaglaom it is always important nga ato ang dalon kana sa pag-ampo whatever it is circumstances, mga problem din mga troubles in life atong ginang dadon sa pag-ampo. Gani 1 Samuel 25 hantod sa 17 mga kapaglaom upon me my Lord and upon me let this iniquity be, and let thine handmaid, I pray thee, speak in thine audience. So iyahag yung gi-acknowledge si David that time, kapaglaom Kim, og nakita sa Ginoo ang motive, ang nindot kay ang motibo ni Abigail nga mao nagmalampuson ang iyaha nga katong iyaha
nga tuyo kapag laom Kim. So atong balikan ang nindot kaayo nga sugilanon ni Abigail labi na kung unsa ending sa story ani kapag laom Kim. Now we will proceed sa ato nga second round of prayer requests. Ani ay gipadala mga kapag laom sa ato ang sender 7118. Let us pray alang sa iya nga Father nga unta makatindog na. Mga kapag laom ani apod tay prayer requests gikan kang Laika Garcia. Prayers alang sa iya nga ate nga unta nga muuli ay karong April nga unta makauli na sila or makauli siya nga walay mga kakulian, maayos lang og unta po na hinaot siya nga mapareho mo sama po niya pagtuo isip 70 Adventist. Mga kapaglaom, atong i-appeal po sa pag-ampo si kapaglaom Annalyn, prayers para sa iya nga kuya, ala sa iya nga fast recovery, gikan sa iya nga leg operation unta makalakaw na siya makapaglaom ihapod nga Father nga doon na po gidahambing karon nga bisyo. So ato ni ampo makapaglaom si 1112. Please pray that the US Embassy will upload sa iyahang new medical case din sa St. Luke so that I could or mahimo siya nga makarepit siya sa ihang medical exam within this week. So mo na iyang panghangyo mga kapaglaom ato ning appeal sa pag-ampo. Aniya po si 3130. Let us pray for her. Tungod kay high blood siya mga kapaglaom si Grace Dayo o si Mi Suyo sa iya hapod nga problema sa iya nga breast mga kapaglaom. 3893 pa-pray siya ala siya Father kasi tiring nga unta maulian na pod kay gikan siya nasama. Doon na tayo mga prayer request gikan sa itong Facebook Live and we are thankful nga nagpadala mo sa iyo habang prayer request ato sugdan ni Lani Gupit mga kapaglaom. Please continue to pray for Noriel Noval sa iyahang kaayuhan gikan sa iyahang pagka-aksidente mga kapaglaom. Gikan kini kan Joy Silvano, praise report udahon nato, praise God kay na okay na si Sir Kit o wala po siya nag-vomit. That's praise the Lord mga kapaglaom tungod kay iyang gidung atong pag-ampo ni sa prayer request for John Arthur nga padayon siya nga madasigon sa iya pag-alagad ug sa iyahang mga pagtuon sa Biblia. Si Solar Ihorango, please include si Hannah Grace Ihorango for her fast recovery. She is in district hospital right now suffering from back pain. 8 months siya nga pregnant. So hapit na makapaglaom atong i-appeal kini sa pag-ampo nga wala lay mga kakulian ang iyaha nga pagmapdos gani hapit na siya mag-deliver. And Linda Bana, please continue to pray alang sa iyang friend nga si Rogeline sa Tirap for complete healing and good health to everyone. Ni apoy prayer request 0422, prayers and greetings alang kang Kisea Joy Bulakha, mga kapaglaom. She celebrated her birthday yesterday. Belated happy birthday kapaglaom Kisea. Birthday kapaglaom. Yes, may God continue to bless her abundantly. Sheila Galimbas, please pray for Mommy Joy. Hawali, kay nagsuffer po siya siyang glaucoma, dili siya makita, doon na siya arthritis, ug unta mais na iya nga pain. Thank you so much for sending in your prayer request makapaglaom atong hangyoon. Again, sige paglaom Kim Tolidas in prayer. Yes, let us pray ng mga kapaglaom, magamputa. Ginoong Dios, anakas kita sa kalangitan, ining bahinan na usab among dalon sa pagampo ang mga pag-agulo ug mga pag-antos ug mga pagpasalamat sa imong mga kanakan. Una Ginoo, among dalon sa pagampo si Sister Noriel Noval nga na-aksidente nga imong ayuhon ang iyang lawas ang sa hingpit, wala na yung mga unsa pa Ginoo nga mga kabilinggan sa pisikal nga bahin. Amo usab gidayeg ikaw Ginoo tungod sa kalampusan sa pag-ayo ni Brother Kit nga imong gitubag among pag-ampo uban kanila para kaniya. Amo sab nga iampo Ginoo si Brother John Arthur sa pagpabili niya sa pagkami minatud-on diha kanimo imo siyang tabangan uban ang padayon niya nga pagtuon sa balaang kasulatan. Giyahi siya Ginoo pinag-ispulang espiritu. Amo sa iampo Ginoo si Sister Hannah Grace Ihorango nga
nagsabak o hapit na siya mga anak Ginoo. Among iampo nga imuhang panalipdan o panalanginan ang bata sulod sa iyang tiyan o kaniya nga normal lang unya ang iyahang pagpanganak Ginoo. Amo sa iampo Sister Rogeline Sadera nga sa hingpit Ginoo makaangkon siya sa kaayuhan sa iyang gibati sa panglawas o gipaampo siya sa iyang higala panalangin ni Ginoo ang iyang higala nga nagpaampo kaniya. Amo sa iampo Ginoo sa pagpasalamat si Sister Kisaya Joy Bulakha nga nagsaulog siyang adlaw nga natawhan nga adlaw ikaw magpanalangin palihog kaniya Ginoo sa dugang pangadlaw makaalagad makaserbisyo siya diha kanimo og sa imong katawhan. Amo sang iampo Ginoo ninintak na Sister Joy Hawali nga imong ihatag kaniya ang hingpit nga kaayuhan sa iyang gipangbati sa iyang panglawas. Ginoo padayon ang pag-ampo alang sumigsuon gikan kang 7118 iyang gipaampo Ginoo nga makatindog ang iyang amahan Ginoo. Itugot nga iyang maangkon nga malig-on iyang tiil og makabarog siya makalakaw siya Ginoo. Ingon man Ginoo amo sa biampo gikan kang 3187 nga gipaampo niya ang iyang nga ati nga muuli na Ginoo karong Abril gikan sa pagpanarbaho sa gawas ug amo sa iampo Ginoo nga imo siyang giyahan nga makabaton sa gugmas pagtuon kasulatan sa Biblia aron may usa siya kanamo sa pagpaabot o pag-alaga diha kanimo. Gipaampo sa Ginoo sa iyang pinalangga nga igsuon mo Sister Laika Garcia. Amo sa iampo Ginoo from 3910 nga gusto niya Ginoo ipaampo nga ang iyang kuya maayo na sa operasyon o nga makalakaw na gyud siya uban iyang papa Ginoo nga duno sa mga kaluyahon sa mga bisyo tabangi sa Ginoo nga iya kining madaog. Amo sa iampo Ginoo from 1112 ang pinalangga nimo nga anak Ginoo iyang pag-ampo nga naot pa nga imong tabangan nga mo-upload ang US Embassy sa iyang medical case sa St. Luke aron nga makasubli siya sa medical exam niining si manahona. Kinahanglanon niya ni Ginoo o kami magampo nga tabangi siya palihog. Among iampo usab Ginoo nining taknaa gikan kang 3130 nga ipaampo niya Ginoo sa imong pinalangga nga anak nga dunay high blood ang membro sa iyang panimalay ug ingon man siya usab iyang panglawas dunay sa gipamati Ginoo tabangi siya Ginoo nga maka-recover ning ilang gipamati sa panglawas ug ayuwa sila. O nga Ginoo sa katapusan among iampo from 3893 nga iyahang papa nga mao si Terry nga maulian na kay nasamad man siya Ginoo sa unsang hinungdan. Ginoo salamat nga kining mga pag-ampo imong hinumduman diha sa trono sa grasya. Ug salamat sa kalipay nga maangkon sa imong mga kaanakan gikan kanimo. Kini among giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much Kapaglaom Kim og daghang salamat pod sa ato mga prayer partners kanang uban kanato sa pag-ampo. Mga Kapaglaom Kim unsa may ending sa mao nga sugilanon? Now, we all know nga sa story after 10 days si Nabal namatay siya. Namatay siya tungod sa iyahang kasyak. Gingon pa na sa komentary nga na-paralyze siya. Og diha after 10 days namatay siya. And later gipangulitawhan ni David si Abigail nga nahimong balo og unya nagminyo sila. Og mao kana ang sugilanon sa kinabuhi ni Abigail. In other words, ang kinabuhi ni Abigail nahimo siyang panalangin to intercede for David nga dili siya makahimo og pagpakasala gikan sa hasty decision sa iyahang kasuko. And that's how the life of Abigail stories ended, that she got married with David. That's right. Daghang salamat Kapaglaom Kim, and thank you so much mga Kapaglaom for joining us in our study and of course prayer this morning. Ako lamang magpabilin din ha kaninyo niini nga verse Matthew 5:9, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. This is Kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Represent the peacemaker, Savior in all your deeds, thoughts, words, and deeds. This has been your Kapaglaom Kim, reminding you that with God, nothing shall be impossible. Kami inyong kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.